Guys, update. May update si kaibigan nandito. Napakaaga na naman po ang ating kaibigan para maghatid na naman po ng balita. Tungkol po ito sa papasok na bagyo guys. Mayroon pa silang nakita ngayon. Dahil po sa nakita nila, agad po nilang ipinapaabot ito sa atin para po mapaghandaan po ng mga tao. Kaibigan, kumpirmado talaga guys na mayroon talagang papasok pa na bagyo sa atin. Kalungkot naman to. Hindi pa nga nakabangon ang mga lugar dir sa Pilipinas, tapos mayroon pang mabubuong bagyo o papasok. Pwede bang malaman kaibigan kung saan po ito tatama? Sige guys, sabi na ating kaibigan, hindi na lang natin pangalanan ang mga lugar dito sa Pilipinas. Basta tandaan ninyo, ang ating panahon talaga hindi na normal at hindi na maganda. Kaya sa lahat ng makapanood, lahat tayo ay karapat dapat ng maghanda ngayon dahil sa panahon natin paiba-iba. Kaya sana po ay maintindihan po ninyo ang ating kaibigan dahil po sa kanilang mga nakitang sign dyan sa kanilang kaharian, di ba? Kasi ito po ang dahilan guys kung bakit nila ito mapapaabot agad dito sa atin, dahil po doon sa kanilang kaharian nakita nila na hindi talaga maganda. Ang importante dito, huwag kayong matakot dahil kahit pa nakita ng mga kaibigan natin, basta't hindi lang ito pahintulutan ng Diyos, hindi talaga yan mangyayari. Yung mga babala lang at paalala ang napakahalaga sa kanila para po ang mga tao makapaghanda. Oo nga, maraming mga tao nagsiselebrate po ng Kapaskuhan. Yun po ang totoo. Kaya alam po ba ninyo kung bakit laging nagmamasid ang ating kaibigan na mangyayari po dito? Dahil po gusto po niya na walang mga casualties, yung mga buhay ba na mawala dito. Kaya sana guys, lahat po ng makapanood sa amin, pakishare na lang, sabihin na lang natin na mayroong papasok na bagyo na kailangan natin na maghanda ulit at hindi po tayo pwedeng magpabaya. Alam po ba ninyo kung ang lugar na malapit sa dagat, yun po lagi po naming binabalik-balikan na paalala, ay isa din po yan sa napakadelikadong lugar kaibigan. Grabe, napakabait ng ating kaibigan guys. Sa lahat po daw ng mga nahihirapan po ngayon, no? Dahil sa kanilang naranasan na pag yung kalamidad, yung bagyo ng Tino, Uwan, huwag lang pong magpadala sa nangyayari doon sa inyo, no? Ano lang, bangon, yun lang po ang sabi na ating kaibigan, bangon tayo, huwag po tayo magpadaig sa jablo, huwag po natin isisi kasi marami pong nagsisi daw, no? Grabe. Oo, nakita ng ating kaibigan guys, grabe po ang kanilang nakita ngayon sa mga tao, yung mga dinadaanan ng bagyo. Sinisi pala nila yung Panginoon. Alam po ninyo, dahil sa kalikasan guys, sinira ng tao. Isa po dito nakapagbigay po ng hindi maganda sa panahon. Yung mga tao na mga sakim, sinira. Kaya ito po ang nangyayari, damay lahat. Grabe kaibigan, nakakaawa talaga, no? Hindi po talaga yan na maiwasan kaibigan. Hindi po talagang iwasan niya kung sino po ang masisi nila. Isa po din itong pain ng jablo ito. Kaya sa lahat ng makapanood sa amin, wag lang po tayong
mawala ng pag-asa. Di ba kaibigan? Oo nga, sa lahat na makapanood sa amin guys, hindi lang bagyo ang ating babantayan, mga anak natin bantayan natin, lahat ng nakakasira, disgrasya, tulad po ng mga masamang tao, mag-ingat kayo. Dahil sinabi ng ating kaibigan, kaya mas malala pa ang takbo ng ating mundo, lalo na pag nadagdagan na ng taon, no? Mas lalong palala ng palala ang mga mangyayari. Mga prediksyon ng ating kaibigan, posibleng mangyayari yan. Posible. Dahil po maraming salamat po daw guys, sabi ng ating kaibigan ngayon. Sana po ay hindi kayo magsawa sa mga babala ng ating kaibigan dahil ay napakamahal nila ang tao. Mahal na mahal niya tayo. Kaya salamat din po kaibigan.